The Political Dynasty. Di po ba? Sige, hanggang dyan lang tayo muna. Ako'y talaga namang nag-init ka Hot agad na hot rito. ka ha? Oo. Naisip mo ba yon? Oo naman. At saka, Diyos ko naman, ang nagpanukalay, parehong galing sa political dynasty. So parang, it's ironic. I mean, walk the talk. Bago nyo ipanukala yan, dapat merong mag-resign sa mga kamag-anak nyo. Kung totoo na you are for anti-political dynasty. I mean, it's just me. I don't know. Sa totoo lang po, right? paswapang sila ng paswapang. Ito ho, basically, hindi natin kailangan ito eh. Kung tayo ho lamang mismo nagkukusa, kung may kahihiyang ka eh, di ba? May kahihiyang ka. Hindi yung hindi, gusto ng hindi po eh. Sa totoo lang po, kung may kahihiyan, Kung may kung may kahihiyan. delikadesa, Oo. kung meron po talagang mga kapatid, paghuhunos daily, doon po sa pagkakaroon ng poder. Power ho ito eh, ang pinag-uusapan. Power and then comes money. Marami na ho ang mga nakatatanda rin, ang mga manggagawa na marami nang nararamdaman ha. Yung mga uubo-ubo na. Yung pong mga nahihilo-hilo. Alam niyo yun, yung mga, pero obligado pa rin po tayo bumangon. Gumising na maaga kasi po sa ating pong kanya-kanyang pagbemisyon. Kaya po muli sa lahat sa inyo ha, sa mga nagpapagal, mga taxi driver. Alam po namin na hindi patas ang laban kasi nga with all due respect sa mga TNCs na ito, issue ho yan dapat pag-usapan din po natin. Sa mga driver po, walang surge pricing ha. Ng taxi, I'm sorry. Pero sa mga TNVS, meron. Yan po mga bagay-bagay nga po na para bagang hindi ko maintindihan ang paliwanag ng gobyerno. Oo. Pero ang dinadahilan kasi dyan ng mga nasa TNVS ay yun daw serbisyo na ibinibigay nila doon sa kanilang mga mananakay na hindi kadalasan nakukuha sa mga taxi driver. Halimbawa? Halimbawa, yung mas komportable, mas maayos na sasakyan. Yun ang sinasabi. Ganon? Oo, kasi nga karamihan daw sa mga taxi ay naka-air kunwari at hindi na masyadong maayos. Yung sasakyan hindi na maintain. Kaya mas mataas. Ba't lahat ba ng TNVS maayos? Yan ang papunta na ako dyan. Kasi ito lang huli kong nasakyan. Okay. Yung huli ko lang nasakyan, hindi maayos yung maintenance. So hindi natin po pwedeng gawing dahilan yon. Dahil hindi naman lahat ng namamasadang taxi, hindi na maintain yung taxi. Hindi rin lahat ng namamasada ng TNVS, maayos yung kanilang sasakyan. Ito nga huli ko nasakyan. Iba ang amoy melon. Oo. Well, pero hindi rin po naman din natin, maari pong itanggi yung pangangailangan pa rin sa masasakyan Yun na ng nga. marami. Okay, yan po ang issue ho dito eh. Kaya nga po, sana po, itong mga isyong ito ay ating tangkilikin po sa usapin po ng kaalaman at ang ating po rin namang paggawa po ng kaparaanan na makatulong kahit papaano na magkaroon po ng magandang pagbabago. Hindi ko lang alam po kung magkakaroon po ng pagbabago Saan? sa budhi, kaisipan po at ugali ng marami po sa atin. Good morning! Kasi kung ating pong susuriin lamang, ito hong ating talagang problemang ito ngayon. Analisahin po ninyo. Ang pinanggagalingan po ng lahat talaga, greed eh. Diba? Greed. Greed. Opo, kasakiman, kawalang kakontentuhan. Yan po ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Itong issue ng korupsyon, basically yun po yun eh. Di ba't mayayaman na po sila? Ang yaman-yaman na, maayos na po talaga ang buhay, pero pumasok po sa politika, hindi naman lahat hindi lahat. Pero, ang hangarin po, lalo pang magpayaman. Oo. Di ba? Para bagang napakadami ng bilyonaryo dito sa ating bansa. Okay. Pero karamihan sa kanila ay puro mga magnanakaw. Ang With aga-aga all nito, due girl. respect With all po due sa respect, inyo. Sa mga nakikinig sa atin, Habang ang karamihan ay naghihirap, sila ay Okay. nagpapasarap. Ano naman po sabihin, ayun na naman po tayo, kaya napapagal po tayo nga sa mga isyong ito. Gusto lang ho namin ito maipaliwanag po, nang sa ganun nga, nang sa ganun po maunawaan po natin, itong mga isyong ito. At tayo po mismo ay makapag-isip-isip. Baka naman din po sa atin mismo may mali. Di ba kasi nga may mali? Kasi ikaw yung naghahala, bumoboto sa kanila eventually po sa posisyon. Anyway, ito lang po muna ha. Ano ang magandang balita muna ngayon, girls? Oras na 22 minutes after 6 o'clock kasi handang-handa kami dito na maipaliwanag po ang isyong pambayan. Hindi ko nga malaman kung ano uunahin ko Ito na, Pero good meron news. akong mga uunahin mamaya, girl ha, pagkatapos itong ating mga balita. Gusto ko lang ipaliwanag itong itong budget ngayon ng DepEd, And then after that, mga kapatid, ito po rin usapin tungkol po dito sa sinasabi po na yung pera ho ng PhilHealth ay ipinangsweldo ng mga healthcare workers. Na sinasabi na common sense din yun May utang ang gobyerno sa mga healthcare workers, pinambayad namin yung pera ng Part PhilHealth. of the money daw na kinuha doon sa PhilHealth pang sweldo ng At health ilan pa hong mga workers. importanteng bagay. Para lang habang kayo nasa bahay, nagluluto, nag-aalaga ng inyong mga anak, nagmamaneho ka, merong impormasyon na
habang ikaw gumagawa ng pandesal, may impormasyon na napapakinggan ka na medyo magbibigay naman sa inyo ng tamang kaalaman sa mga napaka-importanteng isyong pambayan. 23 minutes after 6 o'clock. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na sa Kahit may nakasulat na ikulong mandarambong sa t-shirt ko, bibigyan ko kayo ng magandang balita. Mga kapatid, ito ang good news ngayong araw na ito. Magkasama pong naghain ng panukalang batas si House Speaker Bogie D. at si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para tuluyan ng ipagbawal ang political dynasties. Aba, inihain po nila ang House Bill number 6771. Okay. Ang asawa, mga kapatid at mga kamag-anak hanggang ika-4 na civil degree ng isang halal na opisyal Okay. ay hindi na pwedeng magsabay-sabay na humawak ng pwesto sa gobyerno. Sandali lang. Yun ang, kumbaga yun ang general statement. Yun ang general statement nila. Pero may pero yan. Ayon mismo, kina D at Marcos, sabi nila dito, kailangan daw malinaw na tukuyin at ipagbawal ang pagbuo at pagpapanatili nga daw ng political dynasties dito sa Pilipinas para maging malawak ang partisipasyon ng lahat na Okay. makaupo sa gobyerno. Sige, pwede. Okay, yan ang magandang balita. Good news yan, di ba? Lahat tayo ayaw natin ng political dynasty. So pwede ba ako magtanong? Oo. Ano ang good news dyan? Good news sa kanila. Pampabango Ikaw ng ang may pangalan sabi nila. eh. Good news nga sa kanila. Pampabango ng name nila yan. PR, kumbaga. Paano naman mangyayari? Sila ang maghahain. Pareho sila na parte ng political Hindi dynasty. muna, alam niyo ho, mga kapatid, ito lang po, to be more pragmatic and practical, and straightforward sa isyong ito, girl. Sinasabi ng Presidente, di ba, priority bill po ito. Yan. Pero sabi din po nitong si Mr. Common Sense, di ba, si Ralph Recto. Ralph Recto, subject to consultation at malalim ang pag-aaral. Ito lang po ang tanong ko sa inyo, kayong mga nakikinig ngayon. Ano ba definition ng political dynasty? Ano ba mismo yan? Kasi broad yan eh. Ano bang uri ng pagbabawal ang gusto natin? Kasi itong mga panukalan nilang ito, wala ito pang detalye eh. Okay. Ano ang sinasabi ng iba sa bersyon ho na inihain dyan sa Kamara? Alright. Hindi kayo pwedeng magsabay-sabay. Sa anong posisyon? 1. Saang mga lugar? 2. Diba? At anong mga panahon? Halimbawa, may panukala po na nagsasabi na hindi kayo pwede na magsabay-sabay sa posisyon. Anong ibig sabihin po ninyo? So hindi ka pwedeng Governor, yung governor, and then ano pang bawal? Congressman, Vice Governor. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set up Or yung bang Oo. Buo dynasty. Magkasama. galing sa mga gusto ng supermarkets. Magandang balita. Kayo naman, gusto nyo ba ng good news? Nakaputi ako. Kahit may nakasulat na ikulong mandarambong sa t-shirt ko, bibigyan ko kayo ng magandang balita. Mga kapatid, ito ang good news ngayong araw na ito. Magkasama pong naghain ng panukalang batas si House Speaker Bogie D. at si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para tuluyan ng ipagbawal ang political dynasties. Aba, inihain po nila ang House Bill number 6771. Okay. Ang asawa, mga kapatid at mga kamag-anak hanggang ika-4 na civil degree ng isang halal na opisyal Okay. ay hindi na pwedeng magsabay-sabay na humawak ng pwesto sa gobyerno. Sandali lang.
Yun ang, kumbaga yun ang general statement. Yun ang general statement nila. Pero may pero yan. Ayon mismo, kina Di at Marcos, sabi nila dito, kailangan daw malinaw na tukuyin at ipagbawal ang pagbuo at pagpapanatili nga daw ng political dynasties dito sa Pilipinas para maging malawak ang partisipasyon ng lahat na Okay. makaupo sa gobyerno. Sige, pwede, okay, yan ang magandang balita. Good news yan, di ba? Lahat tayo ayaw natin ng political So, dynasty. pwede ba ako magtanong? Oo. Ano ang good news dyan? Good news sa kanila. Pampabango Eh, ng ikaw ang may pangalan sabi nila. eh. Good news nga sa kanila. Pampabango ng name nila yan. PR, kumbaga. Ang- Paano naman mangyayari? Sila ang maghahain. Pareho sila na parte ng political Hindi dynasty. muna, alam niyo ho, mga kapatid, ito lang po, to be more pragmatic and practical, and straightforward sa isyong ito, girl. Sinasabi ng Presidente, di ba, priority bill po ito. Yan. Pero sabi din po nitong si Mr. Common Sense, di ba, si Ralph Recto. ni Ralph Recto, subject to consultation at malalim ang pag-aaral. Ito lang po ang tanong ko sa inyo, kayong mga nakikinig ngayon. Ano ba definition ng political dynasty? Ano ba mismo yan? Kasi broad yan eh. Ano bang uri ng pagbabawal ang gusto natin? Kasi itong mga panukala nilang ito, wala ito pang detalye eh. Okay. Ano ang sinasabi ng iba sa versyon ho na inihain dyan sa kamera? Alright. Hindi kayo pwedeng magsabay-sabay. Sa anong posisyon? 1. Saang mga lugar? 2. Diba? At anong mga panahon? Halimbawa, may panukala po na nagsasabi na hindi kayo pwede na magsabay-sabay sa posisyon. Anong ibig sabihin po ninyo? So hindi ka pwedeng governor, yung governor, and then ano pang bawal? Congressman, vice governor, ano po yung detalye nito? May nagsasabi kasi na hindi ka pwedeng maging congressman kayo sa isang lalawigan, pero pwede ka maging congressman sa ibang lugar. Eh di ganun din yun. Alright? Ganun din yun. Pwede kang maging congressman sa isang distrito, halimbawa first sa district. Ilocos. Oo. Okay. Pero pwede maging congressman yung kapatid mo sa Second district. ibang distrito? Oo. Ano ba ibig sabihin nito? Okay, bawal, isa lang ang congressman sa inyong angkan hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity. Ibig sabihin po, sa dugo at sa pagiging in-law, sa isang probinsya, isa lang. Okay, sige. So ate, kumuha ka ng bahay doon sa kabilang probinsya. Doon ka magparehistro. O kaya naman sa Metro Manila. Kasi doon pwede kang maging congressman. Eh di ganun din yun. Tama. Okay? So, ano ho ito? Pwedeng maging gobernador. At bawat isang posisyon, isa lang ang pwede. Okay. Sige, so governor, sa vice governor, isa lang din. Eh di si Mrs. sa vice governor, si Mr. Alam niyo yun? Naunawaan po ninyo? The devil Alam is niyo ho? in the details. Alam niyo mga kapatid, sandali lang. Huwag tayo magpakasaya dito ha. Sa totoo lang, Hala, hindi pala to good news. hindi, sandali. Eh, sorry, kasi baka pinipilit naman mo ako sabihin, maghanap ng good news pero eh. ito ho, mga kapatid, ikaw na nagmamaneho ngayon na hulugan mong kotse. Isipin mo lang. Meron na finally. Ang tanong dito, anong versyon? Anong pagbabawal? Paano yung pagbabawal? Diyan tayo magkakaroon ng debate. At yung pong paggagalingan nito, botohan pa rin. When you say pagbabawal sa political dynasty, ano ito? Sige, pwede kayo ng isa lang national, Tapos isa sa local. presidente. Oo. Alright, okay. At isa lang po sa local. Oo, yun na yun. Okay, so papayag ba sila na meron kang isang national congressman? National position yan, ha? Oo. At isa lang pong gobernador. Oo. Papayag sila nun? Oo. Ba dapat? Okay. Kung sila'y seryoso. Aha. Kung seryoso sila, okay na sana sila sa ganun. Kulang pa ba yun? Oh. Hanggang saang baitang ng kamag-anak pinag-uusapan? Good point again. Pwede po mga kapatid na isa lang national at isa lang local. Isang local lang sa isang lugar lang. Naku po, ang daming lugar eh. Mahirap yun. Di ganun din yun. Aaprubahan ba nila yan? So kung ikaw po ay senador na, o ikaw po'y congressman na, o ikaw po'y gobernador na, o ikaw po'y sangguniang bayan na, hindi na pa pwede mag-party list, ha? Oo. Bawal na. Isa Papayag lang. ba kayo doon? O kaya ba? Alam nyo, mga kapatid, hindi ito... O kaya kung ikaw ay may kapatid, nanalo ka senador, bawal na yung isang kapatid mo sa kongreso.
Pwede yun. Kasi Dapat isa lang. pareho Parang national yun eh. Isang national lang dapat. Pipili kayo. Isang national, isang LGU. Paano naman kasi sa angkan namin maraming mahusay at magaling. Ha? Punta kayo ng ibang lugar, planeta. Doon kayo mag-serve. Oo. At Di least piliin we've nyo yung had pinaka-the enough. best. Yun, tama. Ayun. Lahat kami the best eh. Tsaka ito lang The best ang kami sa magnakaw. akin. Teka lang, kung totoo yung sinasabi, ano sabi mo? Magaling daw mag? Saan kanila maraming magaling mag? Oo, maglingkod. Maglingkod. Oo. O di maglingkod ng libre. Kailangan ba nasa posisyon pa para Amen. makapaglingkod? Okay, sige. Maglingkod ng walang posisyon sa gobyerno. Sige, so mga kapatid, maganda pag-usapan ito para lang natin maintindihan na ito pong sinasabi na finally, mismo ang presidente nagsabi na i-prioritize na yan. Mga kapatid, ito po ay pagbabawas lamang ng init. Ito po ay para lamang masabi na may ginagawa sila. True. Masabi Para na. masolusyonan po itong isa sa mga ugat ng problema ng korupsyon at patronage. Alright? Ang tanong dito, papayag ba sila dyan na ganun po ang provision? O siguro para magkaalaman tayo, o isa lang. Isa lang talaga, Isa lang. mapa-national or local. National law, isa lang. So si governor siya ngayon, ang paparit kapatid, okay lang. At least isa lang sa inyo. Isa lang. Oo. Ang mahirap niyan, Oh. lagi nila nahanapan ng butas eh. Oo. Eh kung magpapalit ng apelido yan, Di pa DNA test. di ba? Oo. Lagi silang nakakahanap ng butas eh. Sa totoo lang po, mga kapatid, maging matalino po tayo dito sa isyong ito. Tama. Dito po sa pinag-uusapan ngayon na finally meron na. Ang tanong dito, ano ang bersyon? At sino magde-define ng kung ano ang political dynasty? Kasi pag pumayag ka dito sa kanilang gustong mangyari, na pwede po manungkulan, sa isang probinsya, ang sinasabi po natin na posisyon lamang na isa. Sa bawat posisyon, ganun din yun. That is legitimizing the political dynasty. Di po ba? Sige, hanggang dyan lang tayo muna. Ako'y talaga namang nag-init ka agad Hat na hat rito. ka ha? Oo. Naisip mo ba yon? Oo naman. At saka, ko naman ang nagpanukal parehong galing sa political dynasty. So parang, it's ironic. I mean, walk the talk. Bago nyo ipanukala yan, dapat merong mag-resign sa mga kamag-anak nyo. Kung totoo na you are for anti-political dynasty. I mean, it's just me. I don't know. Sa Like, totoo lang po, right? paswapang sila ng paswapang. Ito ho, basically, hindi natin kailangan ito eh. Kung tayo ho lamang mismo nagkukusa, kung may kahihiyang ka eh, di ba? May kahihiyang ka. Hindi yung gusto ng hindi po eh. Sa totoo lang po, kung may kahihiyan, Kung may kung may kahihiyan. delikadesa, Oo. kung meron po talagang mga kapatid, paghuhunos dili, doon po sa pagkakaroon ng poder. Power ho ito eh, ang pinag-uusapan. Power and then comes money. Right? And influence, etc. Okay, 6:34 po ang ating oras. Handang-handa na po kami para po sa ating mga importanteng balita sa News 5! Kung iisipin natin itong ganitong klaseng logic, di dapat i-apply din natin dito. Bakit tayo tinutulungan? Kasi siguro meron niyang interest sa atin. Prof, masasabi mo? Ang tawag nito, yun na nga ang sinasabi ko kasi masyadong colored mag-isip yung iba nating mga kababayan na para bang lahat na lang inuugnay nila dun sa dispute. Itong mga bansang to, they also have this kind of what you call investment dimension or what you call track. However, kung titignan mo ang Pilipinas, very minimal ang may kinalaman sa hard infrastructure na funded by these countries. Like for example, Saudi Arabia, even European countries or EU, even the United States. It's really not there kasi they are not expert on these things. Itong mga countries na to, they are not really expert or they don't have that solid experience in hard infrastructure. It's really China that is number one at the moment. On the other hand, ang mahirap naman kasi sa mga tulad ng Amerika, when they extend investment to the country, like for example the Philippines, may strings attached yan. And usually, ang strings attached niyan is may kinalaman sa control, sa political influence, sa political dynamics ng isang bansa tulad ng Pilipinas. Kaya nga, di ba, may may mga condition and concession. Dapat may mga listahan yan eh. I-check mo yung box na, good governance, kuno, democracy promotion, kuno. It's very ideological.
Kasi ganun ang ano nila, ang extension kasi ng United States when you talk about investment, may it be infrastructure and other kind of investment. Ang exchanges kasi diyan, they should have a control and influence on the political dynamics of a country. On the other hand, it's what you call democracy promotion. Yung kanilang konsepto ng what is democracy as far as America is concerned is i-export nila dyan sa isang bansa dahil nagbibigay sila ng aid. That's really how the United Opo. States work. Ang China, it's not. It's a business. It's a pure business deal. Pag sinabi ng China, okay, we give you a loan because you need a loan on this, you deal with China in a business manner. Oh, ito yung loan nyo, ito yung atin repayments, ito yung interest, magbayad tayo, wala nang string attached dyan. Basta business to business lang yan. That Opo. is the difference though. Opo. Malaki ang diferensya. Oo, kumbaga sa kasalukuyan, medyo pangit talaga yung relasyon natin with China. Pero sa tingin niyo po, bakit walang pumapalit? Kasi most likely yung China talaga, yung isa sa mga hindi siguro number 1 natin na partner sa trade, katuwang natin, no? At dahil nga na demonize, mapangit yung ating relasyon dahil nga diyan sa issue ng South China Sea at iba pang mga issue. Bakit kaya walang mga bansa, lalong-lalo na yung BFF natin, na pumalit dito sa naging role ng China or naging kumbaga relasyon natin with China na mahilig yung sa trade natin? Bakit hindi pinalitan or kaya bang palitan ng US or may pumipigil ba sa kanila kasi alam para at least sure talaga na o sige ayun na namin sa China, US, kayo ang pumalit, kayo yung magbigay kasi sinisiraan nyo ang China, sige nga magpakitang gilas kayo. Bakit kaya walang ganun na effort na ang nilalagay lang dito EDCA tama. lang? Oo, kasi unang-una, ang tingin naman talaga ng ang tingin ng United States sa Pilipinas is not necessarily a partner. It's not really. It's a ang tingin kasi ng yun yung sinasabi ko lagi. The Filipino people has to really wake up and open their minds to the truth and to the reality na ang tingin ng United States sa Pilipinas is not even a partner country. It is a vassal state as far as the United States is concerned. So as a vassal state, ang kanyang tingin, saan ba ako pwedeng magbigay ng pera na it will benefit me, not necessarily the Philippines. And that is defense and military. Precisely because it's not necessarily Philippine defense. It's actually for the strategic interest nga ng United States when you talk about the Indo-Pacific or the Asia-Pacific region. Yun yung tingin talaga ng United States sa atin. So look, saan ba nilalagay ng United States ang pera niya when you talk about so-called aid? It's always on defense and military. And saan yan pupunta? Pumupunta yan sa pag-i-improve ng kanilang mga military installations sa Pilipinas. Ang tanong, sino bang nagbe-benefit sa improvement ng military installation nila? Is it the Philippines really? No, of course not. It's the United States. Kasi yung mga yan, it's not for Philippine defense. It's actually will be used by the United States against its adversary, which is ang perceived adversary niya is China. May it be in a military escalation in the Taiwan Strait. It's more the Taiwan Strait actually, not necessarily the a flashpoint din naman ang South China Sea, pero ang tingin ko dyan is more on the Taiwan. So ito yun. Ito naman talaga ang totoo dyan. So at saka, the second point also, ang United States is not good when you talk about they're not really that effective or they don't have the capacity or the competence when you talk about infrastructure project or hard infrastructure project. So hindi rin yan sila gagalaw na okay, mag-i-invest sila ng halimbawa big road project for the Philippines precisely because they don't have the expertise on it. So isa din yan. At saka, Opo. if you look at the United States, hindi rin yan mag-i-invest sa isang country kung hindi nila alam na sigurista hindi nila alam magbe-benefit sila or makukuha sila. So, ang tingin naman kasi talaga nila sa Pilipinas is not a viable country, it's a viable state. They even criticize the Philippines how many times when you talk about massive corruption in government, and they even actually ask their business sector, even their citizens, na mag-ingat pagpunta sa Pilipinas dahil sa maraming, nung una, kidnapping. Ngayon, ang massive corruption in government, ang pinaflag nila. So, alam mo yon. So, yun minsan hindi ko nga maintindihan. Ano ba talaga ang United States sa Pilipinas? Best friend ba natin yan o hindi? Kasi even in infrastructure, inaway ni BBM ang China right now. Dapat, ang United States, since yun ang best friend ni BBM, should at least replace kung ano ang nawala ng mga investment, especially trade, especially infrastructure project, kay sa atin sa Pilipinas. Dapat iudyok niya ang United States na, oy, punduhan mo itong bridge na to, oy, bigyan mo kami ng malaking auditorium dyan, oy, ganito yung namin, port, kayo ang bahala dyan, oy, yung trade namin, wag nyo na kami bigyan ng tariff dyan. Kasi best friend tayo, pero hindi magawa ni BBM yan Precisely because ang tingin talaga sa Pilipinas in entirety ng United States is not really a partner.
it's a proxy or a vassal state of the United States. That's really the truth. Opo. So, di ba, ang problema ng ating mga kababayan, Admar, hindi pa rin nila maibukas ang kanilang paningin sa realidad. So, kailan pa kayo mag-wake up pag wala na? Opo. Talagang na tayo. Babalik tayo sa Prof, sa saysayan ng ng Pilipinas na Opo. colonized tayo ng Amerika. Ganun. Napag-uusapan